Niliteral ho guys na challenge accepted ng mga kritiko ni Vice President Sara Duterte ang kanyang hamon na mag-file daw ho sa husgado. So literal talaga na yung mga critics ni Vice President Sara Duterte nag-file doon sa husgado. So ngayon, ito yung nakakatawa. Basahin natin ha. Petition sa Supreme Court. 125 million intelligence funds ni Sara pinapasaole. Halaka ang lola nyo. Anyway, sa loob naman ng kanyang 6 na taon as a mayor, 'di ba? Nakatanggap siya ng humigit kumulang 2.6 billion confidential funds. So, maliit lang yung 125M na yan kung ibabalik niya yan. Kung ibabalik niya yan. So, anyway, ang gusto ho ng mga petitioner na i-declare ho na unconstitutional ho ang paggamit, ang paggasta ng confidential funds kaban ng bayan ni Vice President Sara Duterte. So, yung magiging endpoint nito guys ay ipapasaole yung 125 million confidential funds. So, when we say unconstitutional guys, pwede itong gamiting maging grounds ni Vice President Sara Duterte para ho ma-impeach siya. So, yun ho, kung may impeach. So, anyway, sabi dito sa balita, isang petisyon ang inihain sa Supreme Court upang utusan ng Office of the Vice President or OVP na isaole ang kaban ng bayan ang 125 million confidential funds noong 2022. Sa pahinang 49, petition for certiorari, or certiorari lang naman pala hinihiling ng mga petitioner sa High Court na ideklara na labag sa konstitusyon ang paglipat ng confidential funds ng Office of the Vice President noong nakaraang taon. So, ganito kasi guys yung nangyari. Naglagay ho ng pondo itong si Vice President Sara Duterte sa confidential funds. Pero that time, wala naman hong budget ang confidential funds. Kasi nga, yung pondo na to, anyway, nagkaroon na kasi guys ng hearing nung si Leni Robredo pa, yung Vice President. So, base din ho sa ating batas, based on the law, hindi pwedeng maglagay ng pondo ang isang bagay, hindi pwedeng maglagay ng pondo sa isang bagay na hindi naman nag-i-exist. So, yun ho yung nasa 49 pahinang petition ni Barry Gutierrez. So, anyway, ito lang yung nakuha nating pahina. Basahin natin sa inyo. Yan, ito lang yung nakuha nating pahina, first page at yung last page. So, yung petitioner, ito, si Christian Munsud, si Ibarra Gutierrez III, si Maria Shelo Magno, Imelda M. Nicolas, Katrina C. Munsud, Honorario A. Poblador III, Augusto C. Lagman, Vicente R. Romano, Rexy Drelon, at si Miguel V. Hugo. So, yung respondents naman ay si Sara Duterte, si Lucas Bersamin, at si Amena F. Pangandaman. So, sila ho yung respondents. So, sabi nga dito, wherefore, from premises, considered it is the most respectfully prayed that this honorable court declared the transfer of the amount of 125 million Philippine peso to the office of the Vice President as unconstitutional, and that the office of the Vice President be ordered to return the money to the government treasury. So, other reliefs are just equitable under the premises are likewise prayed for. So, Makati City for the City of Manila noong November 6, 2023. So, ito guys, alam nyo, ito nga, panoodin lang muna natin yung video ni Barry Gutierrez. Kasi dito ko din nakuha to bago ako mag-explain sa inyo. Panood natin. Ito yung pinakatutok ng paliwanag ni Congresswoman Stella. Kailangan meron ng existing item of appropriation. Ibig sabihin, pwede mo lang dagdagan yung isang programa, yung isang aktibidades na ibinigyan na ng pera ng Kongreso under the CAA. Hindi ka pwede mag-invento ng bagong line item o ponduhan yung hindi pinonduhan under the CAA. So dito tayo nagkakatalo kasi ang sinasabi namin paulit-ulit na dahil confidential funds ang pinaglagyan na account
under OVP. Inamin to ni VP Sara. Sinabi pa niya na nakatanggap kami ng ganito kalaki confidential funds, in-account namin under yung regulations for confidential funds. So, malinaw, confidential funds yun. Sa ilalim ng OVP budget, walang allocation, walang item for confidential funds. At hindi lang zero, wala. At ang pinakamalinaw na batayan yan, bukod dun sa mismong GAA, na pag tinignan mo, wala naman talaga dun. Walang hiningi si Leni Robredo. Sa budget kasi, ang proseso, magpo-propose yung agencies. Sila ang lalapit sa Kongreso, ito yung aming hinihingi, nakalista kung ano yung mga yun. Kongreso ang magbibigay ng final approval. Pwede nilang bawasan, pwede nilang baguhin yung allocation, pero sa dulo, sila mag-decide. Pero yung initial na proposal galing sa ahensya. At nung panahon namin sa OVP, yung si VP Leni ang nag-propose, hindi siya humingi ng confidential funds. At dahil hindi siya humingi, hindi walang ibinigay. Kaya walang laman for confidential funds. Ngayon, ang sinasabi ni Congresswoman Bimbo, dalawa kasi ang listahan sa ilalim ng GAA. Pero dalawang klaseng breakdown ng expenses. Yung isa, appropriations per program. So nakalagay yung mga programa sa ilalim ng ahensya at kung magkano yung naka-allocate bawat programa. Mas general yan. So sa OVP, dalawa lang naman. Kasi wala naman masyadong ginagawa ang OVP in terms of mandate. Hindi ka mukha ng mga ibang mga departments. For example, napakamarami silang programa. Under OVP, under VP Leni, dalawa lang. It was for general administration and support. At pangalawa, yung tinatawag na good governance program. Saklaw na lahat yan. Yung angat buhay, yung mga naging initiatives for COVID, etc. Okay? So general yun. Yung pangalawang breakdown, ito yung tinatawag na breakdown according to object of expenditure. So dito na yung mas detalyado na listahan kung para saan. Kasi sa ilalim ng programa, meron kang pang susweldo, meron kang pang MOOE, meron kang for capital expenditures. So dito na nakalista yun. At dito, yung specific item, sana, for confidential expenses kung meron man. Okay? At gaya nga ng binanggit ko, blanco yun doon sa 2022 budget kasi hindi humingi at hindi binigyan. So, ako medyo nagugulat ako na ang ginagawa nilang excuse ngayon ay, sige, wala ka doon, pero gagamitin namin yung mas general na listahan ng programa at dito namin lalagay yung pera. I suppose, normally, pwede mong gawin yun, pero hindi mo pwedeng i-designate na confidential funds. Di ba? Kasi nga, para pag nilipat mo doon, o di sige, nasa ilalim nitong bukod nito, dito mo sinilong. Pero kung wala kang kahon na confidential funds nasa silong na yun, hindi ka pwede biglang mag-invento noon at doon mo ilalagay. Pwede mong isilong, pero kailangan mong ilagay doon sa isa sa mga kahon na existing doon sa objects of expenditure na sinasabi. At dito tayo nagkakatalo. Delikado kasi kung i-allow yan dahil ibig sabihin, pwedeng gamitin ng Kongreso yung isang general allocation para sa isang program na walang breakdown at mag-invento siya ng kung ano-anong mga items for appropriation doon na hindi provided for doon sa mas specific program by object of expenditure. So, medyo nakakapagtaka yung paliwanag na ganyan at lalo nakakapagtaka na nanggagaling ito sa Congress mismo. So, malinaw naman ata guys, no? So, sana sabay-sabay nating naintindihan na kumbaga sa pinakamaliit na pagpapaliwanag, hindi ho pwedeng humingi ng pondo si Vice President Sara Duterte tapos ilalagay niya lang basta-basta sa confidential funds na wala naman ho talaga kasi hindi naman talaga nag-i-exist yun. At saka, pagko-compare niya kay Leni Robredo, si Leni Robredo ay never naman hong humingi nung panahon niya. So, ito nga yung picture guys, yung GAA ni Leni, yung General Appropriation Act ni Leni, January 3, 2022 guys, year 2022. So, kita nyo naman guys, kasi tinitingnan ko dito sa cellphone So, kita nyo naman guys, na wala naman hong hininging confidential funds si Lugaw. Diba? Wala naman siyang hininging confidential funds. So, ngayon, ang nakakapagtaka dito, diba, Sino yung putang inang advisor ni Vice President Sara Duterte? Hindi man lang siya in-inform na bawal maglagay ng confidential funds. At, di ba, hingiin mo sa DBM, tapos ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong GAA. Nakakaloka. Kasi guys, yung pinakakaso dito sa madaling sabi, pwede ka namang humingi ng pondo. Pero yung ginawa niya, gumawa siya ng sarili ng GAA. Yun yung pinakabawal doon. So, did you really get my point, guys? Diba? Pwede kang humingi ng pondo, pero ang bawal na ginawa niya, nakitaan siya ng butas, is gumawa siya ng sarili ng GAA. So, yun ho, yung pinakabawal. So, tapos sabi din ni VP Inday sa interview sa kanya, para daw matapos ng usaping to, sabi niya, Malugod po namin tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito.
Yan ho yung sabi niya. Tapos pag hindi ho umagri, ang dami nilang ngawa, 'di ba? Ganyan naman yan sila eh. Pag hindi umaagree sa kanila yung desisyon, kahit ngayon sa Okta Research Survey, 'di ba, na talagang lumagapak ho 2 digits ho yung kanyang number na nilagapak. Ang sabi ba naman nila, tools daw yun, bayad daw ho yung Okta Research. So, 'di ba, pag umaagree sa inyo, okay, pero pag dumidisagree sa inyo, binabash nyo. So, anyway, going back sa ating topic, napahaba si Mima, hindi ko tuloy natapos tong ano na to, kaloka. Anyway, ito, sabi dito, the request for OVP for confidential funds was grade A General 1. And instead of funding the good governance program and traveling expenses, which are existing items under the OVP for the 2022 GAA, the funds were transferred to a non-existent confidential funds. So, paliwanag ho yan ng petitioner. So, ang GAA, guys, General Appropriation Act, ito ho ay pinakapondo ng ahensya bawat taon. So, ang mali naman po talaga dito ni Vice President Sara Duterte, wala naman po talagang confidential funds noong 2022 ang Vice President. So, bakit siya naglagay, 'di ba, ng confidential funds? That is the question here. So, anyway, going back sa ating topic, kabilang sa mga naghain ng petisyon ay sina dating Commission on Election COMELEC Chairman and Constitutionalist Christian Monsud, dating COMELEC Commissioner Augusto Lagman, dating Finance Undersecretary Maria Shelo Magno, Commission on Filipino Overseas CFO Chairperson Imelda Nicolas, Attorney Ibarra Gutierrez, Katrina Monsud, Ray Paulo, Santiago Honorario Pablador, Vicente Romano III, Rex Drelon, at Miguel Hugo. Ang mga respondents naman ay sina Vice President Sara Duterte, Executive Lucas Bersamin, at Budget Secretary Amina Pangandaman. So, yun na nga guys, no? So, sa madaling sabi, pinapabalik na lamang ho ng mga petitioner itong 125 million confidential funds, intelligence funds ni Sara Duterte. Pinapasauli na lamang ho. So anyway, well, dapat lang. Kasi, di ba, hindi naman na-liquidate ng maayos eh. Saka hindi naman sinabi kung saan talaga ginamit, pinaglaanan ng pondo, tapos kapag tinatanong kung saan ginamit, hindi man lang pinapansin ang mga nagtatanong, di ba, nakakaloka. So, ibalik na lang para matapos yung issue. So anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.